Female victim, she's been shot in the abdomen as well as a through and through into the hand. Police said the 6-year-old brought a handgun to a first-grade classroom and deliberately shot the teacher. This was not an accidental shooting. Mahirap isipin na ang isang batang ganoon pa kabata ay kayang gumawa ng nakakagimbal na krimen. Ngunit sa buong kasaysayan, may mga batang halos hindi pa marunong magbasa na ginawang lugar ng karahasan ang kanilang mga paaralan. Narito ang ilan sa pinakabatang school shooters sa kasaysayan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. November 30, 2021, nagsimula ang araw na parang ordinaryong araw lang sa Oxford High School sa Michigan. Pero pagsapit ng 12:50 ng tanghali, biglang nagbago ang lahat. Ang 15 years old na sophomore na si Ethan Crumbley ay lumabas mula sa banyo dala ang isang 9mm Sig Sauer handgun na nakatago sa kanyang backpack. Nang walang anumang babala, bigla siyang nagpaputok sa hallway habang nagmamadaling lumilipat ng klase ang mga estudyante. Nang matapos ang pag-atake, 4 na estudyante ang nakitil habang 8 pa ang napinsalaan, kabilang ang isang guro. Isa na namang trahedyang yumanig sa buong bansa. Mas lalong naging masakit ang pangyayari dahil marami palang malinaw na babala bago ito nangyari. Noong araw ding iyon, may gurong nakakita ng nakakabahalang drawing sa mesa ni Ethan. Makikita rito ang sandata, pinsala at mga salitang, "Help me, the thoughts won't stop." Agad na ipinatawag sa paaralan ang kanyang mga magulang na sina Jennifer at James para sa emergency meeting. Ngunit sa halip na iuwi ang kanilang anak, iniwan nila ito sa paaralan kahit alam nilang may sandata itong bagong bili para sa kanya. Ilang araw bago ang insidente, nakipag-ugnayan na rin ang paaralan sa kanyang ina matapos mahuling naghahanap si Ethan ng bala gamit ang cellphone niya. Pero binaliwala lang ito ng kanyang ina at nag-text pa ng, "Hindi ako galit sa'yo. Kailangan mo lang matutong huwag magpahuli." Walang gumawa ng sapat na hakbang para pigilan ang trahedyang paparating. Nang umalis sa paaralan ang mga magulang ni Ethan noong araw na iyon, hindi nila alam na naitago na pala ng kanilang anak ang sandata sa loob ng campus at handa na itong isagawa ang planong ilang buwan niyang pinaghandaan. Sa paglilitis kay Ethan, lumabas na maingat niyang pinagplanuhan ang pag-atake. Sa isang nakakatakot na manifesto na nirecord niya isang gabi bago ang magkitil, sinabi niya na, "There is no God. I'm the demon. I'm going to open fire on everyone in the hallway." May video pa siyang ginawa kung saan sinabi niya na, "My name is Ethan Crumbley, age 15, and I'm going to be the next school shooter." Nalaman din ng korte na magulo at problemado ang buhay niya sa bahay. Ang kanyang mga magulang ay may kasaysayan ng mga kaso tulad ng DUI at fraud at madalas din siyang napapabayaan noong bata pa siya. Ayon sa mga kapitbahay, madalas siyang naiiwang mag-isa habang lumalabas at nagiinom ang kanyang mga magulang. Pagsapit ng 2021, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan matapos lumipat ang kanyang nag-iisang kaibigan at mamatay ang kanilang alagang aso. Naging mas nakakatakot ang mga mensahe niya sa kanyang ina, puno ng usapan tungkol sa mga demonyo at multo. Nagsimula rin siyang manakit ng mga hayop at gumuhit ng mga plano para sa school shooting. Ngunit sa kabila ng lahat ng red flags na iyon, hindi pa rin siya dinala ng kanyang mga magulang para humingi ng tulong. Dahil dito, sina Jennifer at James Crumbley ay parehong kinasuhan ng involuntary manslaughter at sila ang kauna-unahang mga magulang sa Amerika na naharap sa criminal charges dahil sa kanilang papel sa isang school shooting. Hinatulan sila ng 15 taon sa kulungan na may posibilidad ng parol matapos ang 10 taon. Noong December 2023 naman, si Ethan ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Bago ibaba ang hatol, humingi siya ng tawad sa mga pamilya ng mga biktima at sinabi niyang handa niyang tanggapin ang anumang parusang hihilingin nila. Pero syempre, hindi sapat ang mga salitang iyon upang maibsan ang sakit ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Sa huli, 4 na inosenteng estudyante pa rin ang hindi na kailanman makakauwi sa kanilang mga tahanan. September 28, 2016, madaling araw pa lamang ay nakatayo na sa harap ng salamin ang 14 years old na si Jesse Osborne habang nagsusuklay ng kanyang blonde na buhok at nagre-record ng video. Nagbiro pa siya ng madilim sa kamera na, "Ayusin mo dapat buhok mo kapag may aatakihin kang lugar. Dapat fabulous ka pa rin." Ilang oras lang ang lumipas, tuluyan nang mababago ang bayan ng Townville, South Carolina.
Noong umagang iyon sa kanilang bahay, inatake at kinitil ni Jessie ang kanyang ama na si Jeffrey Osborne na ayon sa mga ulat ay matagal na umanong may ginagawang hindi maganda sa kanya. Pagkatapos noon, sumakay si Jessie sa kanyang itim na pickup truck at nagmaneho ng halos 3 milya papunta sa Townville Elementary School, ang paaralang dati rin niyang pinasukan. Bandang 1:45 ng hapon, bumangga siya sa bakod ng paaralan, bumaba ng sasakyan at nagpaputok ng .40 caliber pistol sa ere habang sumisigaw ng "I hate my life". Ilang saglit lang, inakyat niya ang bakod at nagsimulang magpaputok sa playground ng paaralan. Nagkagulo ang mga estudyante at guro habang desperadong naghahanap ng matatakbuhan, ngunit may isang batang hindi nakatakas, si Jacob Hall. Tinamaan siya ng bala sa binti, ngunit nagdulot ito ng matinding pinsala na humantong sa cardiac arrest. Kahit na isugod siya sa ospital at sumailalim sa operasyon, pumanaw rin si Jacob makalipas ang 3 araw. Natigil lamang ang pag-atake ni Jessie nang mag-jam ang kanyang sandata, 12 segundo matapos siyang magsimulang magpaputok. Isang volunteer firefighter na nasa lugar ang mabilis na sumugod at pinigilan siya hanggang sa dumating ang mga pulis. Sa panahon ng interogasyon, naging emosyonal si Jessie at umiiyak na tumawag sa kanyang mga lolo't lola upang aminin ang kanyang ginawa. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya para gawin ito? Sa mga buwan bago ang pag-atake, unti-unti nang lumalala ang kanyang pag-uugali. Dati na siyang napatalsik sa middle school matapos magdala ng hatchet at machete sa loob ng campus. Nang mangyari ang insidente, homeschooled na siya, ngunit hindi iyon naging sapat upang mapigilan ang kanyang mararahas na pag-iisip. Nang siya sa atin ng mga autoridad ang kanyang internet activity, lumabas ang matinding obsession niya sa mass shootings, lalo na sa Sandy Hook Elementary shooting noong 2012. Nakikipag-usap din siya online sa mga chat group na puno ng taong interesado sa mass killings. Doon, pinag-uusapan niya kung gaano kadaling puntahan ang Townville Elementary dahil wala itong police officer at kaya raw niya itong marating sa loob ng 4 na minuto. Ayon pa sa mga investigador, plano niyang kumitil ng 50 hanggang 60 katao. Sa huli, umamin si Jessie Osborne sa 2 kaso ng murder at 3 kaso ng attempted murder. Noong November 2019, hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong ng walang parol para sa pagkamatay ng kanyang ama at ni Jacob Hall, kasama pa ang dagdag na 30 taon para sa attempted murder charges. Ngunit ilang beses siyang umapela at noong September 2023, binago ng korte ang kanyang 2 life sentence at ginawang tig-75 taon bawat isa. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong makasali sa ilang prison programs na dating hindi pinapayagan para sa mga inmate na may life sentence without parole. February 2, 1996 naman, isang 14 years old na batang nagngangalang Barry Locatis ang naglakad papasok sa kanyang middle school sa Moses Lake, Washington na parang isang gunslinger. Nakatago sa ilalim ng kanyang coat ang 2 pistola at isang high-powered rifle. Ang araw na yon ay magwawakas sa trahedya. 3 tao ang makikitil habang marami pang iba ang habang buhay na matatakot dahil sa karahasang kanilang nasaksihan. Ipinanganak noong February 26, 1981, naging magulo ang pagkabata ni Barry. Lumaki siya sa Iowa at Minnesota bago lumipat kasama ang kanyang pamilya sa Washington noong nasa 5th grade pa lamang siya. Ngunit habang lumalaki siya, tuluyan nang nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. May relasyon sa ibang babae ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay dumaranas ng matinding problema sa mental health. Madalas magsalita ang kanyang ina tungkol sa pagkitil sa sarili at minsan pa nga ay sinasabing sabay na lang nilang tapusin ang kanilang mga sarili. Nang sumapit ang Valentine's Day noong 1996, marami ang nagtaka kung ang magulong sitwasyon sa kanilang bahay ang tuluyang nagtulak kay Barry sa sukdulan. Ngunit ayon mismo kay Barry, ang walang tigil na pangit na ginagawa ng kanyang kaklase sa paaralan at ang kanyang matinding depression ang tunay na dahilan ng kanyang marahas na pagsabog ng galit. Noong umagang iyon, sa halip na sumakay ng school bus, pinili niyang maglakad papunta sa paaralan. Sa bawat hakbang niya, mas lalo siyang lumalapit sa nakakatakot na krimeng malapit na niyang gawin. Pagpasok niya sa algebra classroom, agad niyang inilabas ang kanyang sandata at inatake ang kanyang guro habang nakatayo pa ito sa harap ng chalkboard at hawak ang pambura. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang sandata sa kanyang mga kaklase. 2 estudyante ang kanyang nakitil, kabilang ang isa sa mga nang iinis sa kanya, habang isa pang babae ang napinsalaan matapos tamaan ng bala sa braso.
Sa loob ng ilang sandali, ginawa niyang hostage ang mga tao sa classroom. Ngunit natapos din ang bangungot dahil sa katapangan ng isang gurong nagngangalang John Lane. Pumasok ito sa silid, tinulungan ang mga napinsalaan na makalabas at sinugod si Barry hanggang sa mapabagsak ito sa sahig. Pinigilan niya si Barry ron hanggang sa dumating ang mga pulis. Pagsapit ng September 1997, nahatulan si Barry Lukaitis ng 2 bilang ng aggravated first-degree murder. Sinintensyahan siya ng 2 habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Makalipas ang ilang taon, nagdesisyon ang US Supreme Court na ang mga menor de edad o mga wala pang 18 taong gulang noong ginawa ang kanilang krimen ay hindi maaaring automatikong bigyan ng life sentence without parole. Dahil dito, noong 2017 ay muling humarap si Barry sa korte para sa resentencing. Sa unang pagkakataon, publiko siyang humingi ng tawad para sa kanyang mga ginawa. Sinabi niya, "Hindi ninyo dapat pinagdaanan ang lahat ng yon. Nangyari ito dahil naging wala akong alam, mahina at pathetic." Ngunit sa kabila ng kanyang paghingi ng tawad, pinanatili pa rin ng korte ang mabigat na parusa at muling hinatulan siya ng 189 years sa kulungan. December 1, 1997 naman, nabasag ang katahimikan ng isang ordinaryong araw sa Heath High School sa West Paducah, Kentucky nang magsagawa ng nakamamatay na pag-atake ang 14 years old na si Michael Carneal. 3 babae ang nakitil habang 5 pa ang napinsalaan. Si Michael ay isang average na estudyante lamang at wala namang seryosong disciplinary record, ngunit sa likod ng tahimik niyang imahe, marami na pala siyang pinagdadaanan. Kaunti lang ang kanyang kaibigan at madalas niyang subukang makibagay sa iba sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga gamit sa paaralan. Minsan pa nga ay nagnanakaw siya para lang magkaroon ng kaibigan. Ngunit dahil maliit ang kanyang pangangatawan at mahina siya pisikal, naging madali siyang target ng pang-iinis. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang may lumabas na chismis sa school newspaper na may gusto raw siyang lalaking estudyante. Dahil dito, sunod-sunod ang panunukso at pang-aalipusta na kanyang naranasan, bagay na lalo lamang nagpalalim sa kanyang galit at pakiramdam ng pag-iisa. Sa mga linggo bago ang pag-atake, ninakaw ni Michael ang isang .38 handgun mula sa kwarto ng kanyang mga magulang. Balak sana itong ibenta. Ngunit may isang estudyanteng kumuha ng sandata mula sa kanya at nagbantang magsusumbong sa mga autoridad kapag hindi niya ito ibinigay. Ang pangyayaring iyon, kasama ng paulit-ulit niyang kabiguang magkaroon ng koneksyon sa ibang tao, ay lalo pang nagpalala sa kanyang frustration at hopelessness. Sa panahong iyon, nagsimula na rin siyang magsabi sa ilang estudyante na may malaking mangyayari, ngunit walang seryosong naniwala sa kanya. Habang papalapit ang Nobyembre, nagnakaw naman siya ng 2 shotgun mula sa cabinet ng kanyang ama at itinago ang mga ito sa ilalim ng kanyang kama. At dala ang malamig at nakakatakot na determinasyon, tuluyan niyang inihanda ang kanyang plano. Noong nakamamatay na umagang iyon ng December, binalot ni Michael ang 2 shotgun at 2 pistola sa isang kumot at sinabi niyang parte raw iyon ng isang art project na ginagawa niya. Pagdating sa paaralan, nagsuot siya ng earplugs at dahan-dahang inilabas ang isang pistola mula sa kanyang likuran. Nang walang pag-aalinlangan, nagpaputok siya ng 8 beses patungo sa isang youth prayer group. Sa loob lamang ng ilang segundo, nauwi sa matinding kaguluhan ang dating tahimik na umaga at nag-iwan ito ng panghabambuhay na trauma sa lahat ng nakasaksi. Ngunit nang makita ni Michael na ang kanyang kaibigang si Nicole Hadley ay malubhang napinsalaan, ibinaba niya ang kanyang sandata at sumuko sa prinsipal ng paaralan na si Bill Bond. Matapos ang insidente, sinampahan si Michael Carneal ng maraming kaso ng murder at attempted murder. Noong December 16, 1998, hinatulan siya ng 3 sabay na habambuhay na sentensya para sa mga pagkitil, kasama pa ang dagdag na 120 taon para sa attempted murder at burglary charges. Matapos makulong ng 25 taon, nagsumight si Michael ng parole request. Ayon sa kanya, noong araw ng pamamaril ay para raw siyang nasa panaginip at may mga boses sa kanyang isip na nagtulak sa kanya upang gawin ang marahas na krimen. Sinabi pa niya na, "Hindi ko maalala kung paano ako nagpaputok o ilang beses akong umatake. Ang susunod ko na lang na natatandaan ay may mga taong nakahandusay na sa sahig."
Ngunit noong September 26, 2022, nagkaisang ibinasura ng parole board ang kanyang kahilingan na makalaya. Inutusan siyang manatili sa kulungan habang buhay sa ilalim ng batas ng Kentucky. Dahil sa desisyong iyon, hindi na siya maaaring humarap pa sa mga susunod na parole hearing, kaya ang dati niyang life sentence with parole ay tuluyan ng naging life sentence without parole. September 4, 2024 naman, tuluyang nagbago ang lahat sa Apalachee High School sa Georgia. Isang 14 years old na batang nagngangalang Colt Gray ang pumasok sa paaralan at nagbukas ng pag-atake na ikinakitil ng 2 estudyante at 2 guro. Agad na nagkaroon ng matinding kaguluhan habang nagtatakbuhan ang mga estudyante at staff papunta sa football field upang makaligtas habang pinalilibutan naman ng mga pulis ang campus. Nang mapagtanto ni Colt na wala na siyang matatakasan, hindi na siya lumaban at agad na sumuko sa mga school officers. Sa nakamamatay na pag-ataking iyon, gumamit siya ng AR-style rifle, isang uri ng sandata na madalas may ugnay sa mga school shooting. Ngunit maraming nagtatanong, paano nagkaroon ng access ang isang 14 years old sa ganoong klaseng armas? Kalaunan ay lumabas na ang sandata ay regalo mismo ng kanyang ama na si Colin Gray noong Pasko. Dahil dito, naharap si Colt sa 4 na bilang ng felony murder habang inaresto rin ang kanyang ama at kinasuhan ng second-degree murder, involuntary manslaughter at cruelty to children dahil sa pagpapahintulot na magkaroon ng access sa sandata ang kanyang anak. Pero isang masakit na tanong ang iniwan ng trahedya. Bakit nangyari ito? Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang tunay na motibo ni Colt. Hindi matukoy kung may particular ba siyang target o basta na lamang siyang umatake ng random. Ang alam lamang ng mga investigador ay hindi naging madali ang kanyang buhay sa bahay at hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa problema. 1 taon bago ang pamamaril, ng 13 taong gulang pa lamang siya, nakatanggap ang FBI ng mga report na gumagawa siya ng pagbabanta sa Discord tungkol sa school shooting. Nang tanungin siya ng mga autoridad, mariin niya itong itinanggi. Tiniyak naman ng kanyang ama sa mga pulis na nakakandado ang lahat ng kanilang sandata at wala raw access si Colt sa mga iyon. Dahil walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa mga pagbabanta, hindi na itinuloy pa ang investigasyon. Samantala, hirap na hirap din si Colt sa kanilang tahanan. Hiwalay ang kanyang mga magulang at ayon mismo sa kanyang ama, madalas siyang iniinis sa paaralan. Napansin din ng kanyang ina na si Marcy Gray na hindi na normal ang kilos ng kanyang anak sa mga buwan bago ang pag-atake. 6 na araw bago ang insidente, tumawag pa siya sa paaralan upang subukang maipasok si Colt sa isang treatment facility. Pumayag naman si Colt, ngunit huli na ang lahat. Noong umaga ng pag-atake, nagpadala si Colt ng 2 nakakakilabot na mensahe, isa sa kanyang ina na nagsasabing, "I'm sorry, Mom," at isa naman sa kanyang ama na nagsasabing, "You're not to blame for this." Nang mabasa iyon ng kanyang ina, agad siyang kinabahan at tumawag sa paaralan. Ngunit huli na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, ibinahagi ng kanyang ina ang matinding sakit at pagkabigla na kanyang naramdaman. Ayon sa kanya, nang una niyang marinig ang balita tungkol sa pag-atake, napaluhod siya sa sahig at napasigaw dahil sa loob-loob niya ay alam niyang ang kanyang anak ang may kagagawan nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya iniiwan ng guilt, lungkot at pagkabigla. Ngayon, nahaharap si Colt sa habambuhay na pagkakakulong. Ngunit dahil menor de edad siya, hindi siya maaaring hatulan ng death penalty. Samantala, naghihintay pa rin ng paglilitis ang kanyang ama habang muling sinusuri ng mga investigador ang lahat ng naunang pakikipag-ugnayan ng mga autoridad sa kanilang pamilya, kabilang na ang dating kaso ng FBI. Sa huli, wasak ang buong komunidad. Marami ang nagtatanong kung napigilan pa sana ang trahedyang ito at higit sa lahat, paano nagawang payagang magkaroon ng access ng isang bata sa napakadelikadong armas. May 3, 2023. Nagising ang Belgrade, Serbia sa isang nakakagimbal na balita. Isang nakakatakot na tawag ang natanggap ng pulisya mula sa isang batang lalaki na may batang boses na nagsabing, "Ako si Kosta Kekmanovic at may inatake akong mga tao." 1 oras bago iyon, ang 13 years old na si Kosta Kekmanovic ay pumasok sa kanyang paaralan na tila ordinaryong araw lamang. Ngunit sa pagkakataong iyon, may masama na pala siyang plano. Armado ng sandata, una niyang inatake ang school security guard at 2 babaeng estudyante sa hallway bago siya pumasok sa isang classroom at doon nagbukas ng matinding pag-atake. 7 iba pang estudyante ang nakitil habang 5 pa ang napinsalaan.
Pagkatapos ng pag-atake, kalmado siyang naglakad palabas sa schoolyard at doon mismo tumawag sa pulis upang umamin sa kanyang ginawa. Dahil sa kanyang murang edad, hindi siya sinampahan ng criminal charges at sa halip ay inilagay sa isang psychiatric hospital. Nang imbestigahan ang kaso, lumabas na 1 buwan niyang pinagplanuhan ng pag-atake. Pinili niya mismo ang mga target at gumawa pa ng mapa ng mga classroom na una niyang papasukin. Ang kanyang ama, na isang respetadong radiologist, ay madalas pala siyang dalhin sa shooting range at ang mga sandata na ginamit sa pamamaril ay legal na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Lumaki si Costa sa isang privileged na buhay at ayon sa mga ulat hindi naman siya biktima ng bullying, ngunit sa kabila nito, naganap pa rin ang trahedya. Matapos ang insidente, agad na inaresto ang kanyang mga magulang. Nahaharap ang kanyang ama sa kaso dahil sa pagpapahintulot kay Costa na magkaroon ng access sa mga sandata at sa pagdadala rito sa shooting range habang ang kanyang ina naman ay kinasuhan ng criminal neglect. Ayon sa kanyang ina, wala raw siyang napansing kakaiba sa kilos ng kanyang anak noong umagang iyon maliban sa medyo matamlay ito habang nag-aalmusal. Nang una niyang marinig ang balita tungkol sa school shooting, inakala pa niyang biktima rin ang kanyang anak hanggang sa makarating siya sa crime scene at matuklasang ang kanyang sariling anak pala ang kumitil ng 10 tao. Noong July 2023, tumestigo si Costa laban sa kanyang ama at inaming naturuan siyang gumamit ng sandata at hinahangaan pa raw ng kanyang ama ang kanyang husay sa pagbaril. Ibinahagi rin niya na ang kanyang obsession sa video games at mga documentary tungkol sa mass murder ay nakadagdag sa kanyang madidilim na pag-iisip. Nagpahayag naman si Costa ng pagsisisi sa kanyang ginawa at sinabing kung mababalik lamang niya ang panahon, hindi na niya uulitin ang pag-atake. Ngunit para sa mga pamilya ng mga biktima, huli na ang lahat. Para sa marami, hindi pa rin niya tunay na napagbayaran ang mga buhay na kanyang kinitil. At sa kabila ng trahedya, maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at magkaroon ng kinabukasan, isang bagay na hindi na kailanman mararanasan ng kanyang mga biktima. Noong August 2023, nakipag-ugnayan ang ina ni Costa sa iba't ibang institusyon upang ayusin ang online education para sa kanya at sa kanyang nakababatang kapatid habang siya ay nasa psychiatric facility. Bumoto ang Teachers Council ng dati niyang paaralan na Vladislav Rybnikar upang patalsikin siya. Ngunit ipinaliwanag ng Education Minister na si Slavica Jukic-Dehanovic na wala raw kapangyarihan ang konseho para gawin iyon. Sa halip, maaari pa rin siyang mag-aral sa Dragan Hercog Elementary School sa Belgrade, isang espesyal na paaralan para sa mga estudyanteng may health-related conditions. Kinumpirma ng direktor ng paaralan na magpapatuloy ang kanyang edukasyon doon, bagamat hindi pa malinaw kung paano ito isasagawa. January 6, 2023, isang hindi kapanipaniwalang insidente ang nangyari sa Rich Neck Elementary School sa Newport News, Virginia. Isang 6 na taong gulang na bata ang nagdala ng sandata sa paaralan at inatake ang kanyang gurong si Abby Zwerner. Nang mangyari ang trahedya, ordinaryong hapon lamang iyon at nagtuturo si Abby sa kanyang mga first grader. Ngunit ang batang matagal nang nagpapakita ng nakakabahalang pag-uugali ay biglang naglabas ng 9mm handgun. Itinutok ito sa kanyang guro at nagpaputok. Tinamaan ang kamay ni Abby at tumagos ang bala hanggang sa kanyang dibdib. Sa kabila ng matinding sakit, nagawa pa rin niyang mailigtas ang kanyang mga estudyante bago siya tuluyang bumagsak. Lumabas sa investigasyon na nakuha ng bata ang sandata mula sa kanilang bahay kung saan ayon sa kanyang ina na si Deja Taylor ay nakatago raw ito ng maayos at nakakandado. Kalaunan ay naharap si Taylor sa mga kasong child, neglect at paglabag sa batas tungkol sa sandata. Maraming tao ang nagtaka kung paano nagawang magsagawa ng ganoong karahasang krimen ng isang napakabatang bata. Muling umusbong ang matinding debate tungkol sa gun safety, responsibilidad ng mga magulang at seguridad sa mga paaralan. Mas lalo pang naging kontrobersyal ang kaso dahil bago pa mangyari ang pag-atake ay marami ng warning signs. May kasaysayan na ng behavioral problems ang bata, madalas siyang magwala, magmura sa staff at minsan ay nananakit pa ng mga guro. Nag-aalala na rin si Abby at ang iba pang school staff matapos magbanta ang bata, napipinsalain ang isa niyang kaklase at ipakita pa umano ang sandata sa ibang estudyante. Ngunit sa kabila ng mga red flags na yon, sinabi umano ng mga administrador sa staff na hintayin na lamang na humupa ang sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nabaling ang atensyon hindi lang sa bata
kundi pati sa pagkukulang ng buong sistema na nagbigay daan upang mangyari ang trahedya. Nagsampa si Abby Werner ng kaso laban sa Newport News School Board at humihingi ng $40 million bilang danyos dahil umano sa kapabayaan ng administrasyon. Ang assistant principal ng paaralan na si Ebony Parker, na naabisuhan noon tungkol sa posibleng banta, ay kinasuhan din ng felony child neglect. Samantala, inako naman ni Deja Taylor ang responsibilidad sa insidente at inaming nakuha ng kanyang anak ang baril na akala niya ay ligtas na nakatago. Nahaharap siya sa state at federal charges, kabilang ang pagsisinungaling tungkol sa armas at ilegal na pagmamay-ari ng baril habang gumagamit ng pinagbabawal. Noong November 2023, hinatulan si Taylor ng 21 months sa kulungan para sa kanyang federal offenses, kasama pa ang dagdag na 2 taon para sa child neglect.